Hi guys! I-share ko naman yung itinerary namin last April 2024 sa Japan. So, first is yung Cebu Pacific flight, one-way ticket namin Clark to Narita is 3,294 pesos. Nakuha ko kasi ang piso sale ng Cebu Pacific, included na dito ang 20 kilos baggage. So, sulit talaga. Pero, since hindi ako makakita ng sale pabalik ng Osaka to Manila, nakakita ako sa China Eastern, one way lang ang kinuha ko, so that's 9,147. Included na dito yung 20 kilos baggage and may layover ta sa Shanghai. Nagbayad ako ng Philippine Travel Tax sa Clark International Airport. By the way, ang ginawa ko dito is from Marikina, nag-grab ako going to NAIA Terminal 3. Then may bus doon going to Clark International Airport. 400 pesos yata yung fare from NAIA to Clark. And Genesis yung bus. Ilalagay ko dyan yung schedule. Flight namin is Clark is 5:05 a.m. Then ang arrival namin sa Narita is 10:25 a.m. Una, sa Clark Airport, bumili na ako ng Japan Unlimited Data eSIM from Klook. Then, ginamitan ko ng promo code ko, it's Lorraine Leleve Klook for 5% discount. Total na binayaran ko is 591 pesos. That's good for 8 days na. Then, from Narita Airport, Narita Express kami from Klook. It's 489 pesos. From Narita Airport to Keisei Ueno Station, that's 1 hour and 26 minutes. For me, mas masasuggest ko is mag-bus na lang kayo or airport transfer kung madami naman kayo. Kasi sa train kasi madaming palipat-lipat eh. Tapos hanapin nyo pa kung saan may elevator or escalator. Basta parang for me, mas hassle ang nagte-train kapag may mga luggages. So, kung ako, magbabas ako going to the city, mas okay yun. Kasi doon ko na rin ibababa ko saan ka malapit. Pwede ko ilagay dyan yung maisasuggest kong bus going to the city. Then, from Ueno Station, nag-load ako ng Suica card ko. By the way, may Suica card na kasi ako last 2020. Nag-Japan kami nung friend ko. Then, niloadan ko na lang kasi active pa naman siya. So, imagine that's 4 years pero active pa rin yung card. Then, plan kong yun pa rin ang gamitin ko this April kasi meron din kami Japan ng family. Then, from Ueno Station, going to Kamata, nag-train kami. Then, from Kamata Station, going to Chidoricho Station. Then, from Chidoricho Station, walking distance na lang yung kinuha naming hotel. That's Voga Corte, Chidoricho. Ilalagay ko na lang dyan din yung link or yung picture. Then yung link is sa description box. Medyo may mahalan kasi yung mga hotel kapag spring season. So it's the cherry blossom kasi itong punta namin. So ito na yung pinakamura nakita namin na malapit sa train station. So 4 minutes walking distance lang to sa train station. May 7-Eleven, may supermarket. Maganda rin naman yung location. Pero medyo malayo lang siya sa Shibuya or dun sa city talaga. So, ang binayaran namin for 4 nights, twin room is 21,275 pesos. By the way, 3 packs kami nito. Meron kasi ako nakilala sa Facebook. Then, naging friend ko na rin siya. Sasama na rin kami sa ibang trips. Then, kasama niya yung boyfriend niya. So, yun, nag-lunch kami sa 7-Eleven na malapit sa Chidoricho Station. Ang kinain ko doon is yung onigiri tsaka yung parang famichiki. Yung famichiki kasi is from Family Mart. Since ito kasi is 7-Eleven, ganun din yung style. Then, 230 pesos yun. Okay na to, nakakabusog na kasi may rice ka na, then may ulam ka na yung famichiki. Then, from Chidoricho Station, pupunta ako ng Shibuya. Then, yung dalawang kasama ko is nagpahinga muna sa hotel. Ako is dumiretso ako ng Shibuya. So, from Chidoricho Station, pumunta ako ng Gotanba Station via train. Then, from Gotanda Station, going to Shibuya Station, train ulit. That's 152 pesos. Kasama na dun yung Chidoricho to Gotanba, Gotanda to Shibuya is 152 pesos. Then, from Shibuya Station, exit A8 kayo para dun malapit yung Hachiko Memorial Statue. Distance lang yun eh. Malapit lang talaga siya dun sa Shibuya Station.
So yun, nagpicture-picture lang ako sa Chiko statue. Then, may pila yun eh. May pila para maganda, mabilis naman yung pila. Then yun, naglakad-lakad lang din ako sa Shibuya Crossing. Ilang pesos akong pabalik-balik para madami akong video. Then, nagkita na kami ng mga friends ko sa Yakiniku Like. Ang kinain ko sa Yakiniku Like is beef ribs and short plate sliced beef. Set 100 grams lang. Kasi mahina lang talaga akong kumain. Sakto nga lang to sa akin eh. Busog na ako. May rice na siya and soup. That's 323 pesos. So imagine, may masarap ka ng food for 300 pesos lang. So yun, from Yakiniku Like, bumalik na kami ng Chidoricho. So from Yakiniku Like, nilakad namin going to Shibuya Station. Then from Shibuya Station, nag-train kami going to Kodanba Station. Then from Gotanda Station, going to Chidoricho Station, it's 152 pesos din. Lalagay ko yung mga prices para may idea na kayo kung magkano yung ilo-load nyo sa Suica. Kasi madalas yun yung nakikita ko mga questions, magkano ba ilalagay or ilo-load na sa Suica. Pero for me, it depends pa rin naman. Madali lang naman magpa-load sa mga stations, kaya wag niyong sagarin. Kung ano lang yung sa tingin yung kasya for that trip, yun lang. So, ang nagastos namin for day 1 is 23,265. Included na dito yung flight, one way via Cebu Pacific, then one way via China Eastern. So, by the way, multi-city ang pinili ko. So, Narita ako pumasok, then Osaka ako lumabas. Then, Philippine Travel Tax, sa airport ko na rin binayaran, yung hotel, transport, tsaka food for the first day. So, second day is, dapat Mount Fuji tour talaga kami nito. Kaso, nakita namin sa forecast is maulan, tsaka maulap, kaya hindi na kami tumuloy. Since DIY naman, via bus lang sana kami sa nito Mount Fuji. So, by the way, nag-Disney Sea na lang kami. And yung Disney Sea is, nabook talaga namin siya ng April 19. Pero ginamit na namin siya ng April 17. So, pwede yon. May change fee na 200 yen or 76 pesos. Not bad na rin kasi syempre, di naman namin may ni-expect na ililipat namin yung Disney Sea sa ibang araw. So, pagbaba nyo dun sa may station sa Disney Sea, meron dun parang customer service yan. Ipapakita ko na lang dyan. Then, yon sinabi lang namin na gusto naming i-change yung date. Yon change naman nila, then nagbayad na lang kami ng 200 yen. Wag na wag kayong dediretso dun sa entrance, kasi ganun yung ginawa namin eh. Dumiretso kami sa entrance, pinaliwanag namin na i-change nga namin yung date. Mali yun. Ang haba pa ng lalakarin nyo. Babalik pa kayo dun sa may parang customer service. Kaya, kung gusto nyo magpa-change ng date, diretso kayo dun. By the way, yung nabili ko kasing ticket nito is sa via website. Pili kong ticket is yung Guest with Disability and plus 1 companion. So, kung dalawa kayo, dalawa rin yung babayaran nyo na same price ng Guest with Disability. So, yung Tokyo Disney Sea ticket namin is 6,500 yen per head. So, that's 2,504. So, yung isang kasama ko is nasama ko siya dito na Guest with Disability kasi with 1 companion. Then, yung isang kasama namin or yung boyfriend niya, bumili lang na lang sa Klook kasi mas mura doon. So, ilalagay ko din dyan kung ano yung pwede nyong bilhin sa Disney Sea ticket via Klook. Then, ilalagay ko din yung link sa description box. And doon nyo pwedeng i-book yung Klook nyo for adult or for your regular ticket. By the way, blacklisted kasi yung Disney Sea para sa promo code. So, mga rides na sinakyan namin is first yung Disney Sea Electric Railway. Train, i-code din yung Disney Sea. Ride is yung Nemo and Friends Sea Rider. Ito, pwede to pambata. Para siyang or 5D. Ganon. Then, nag-lunch kami sa Sausage Barn. Malapit to dun sa sa Journey to the Center of the Earth. By the way, for guests with disability or yung mga persons with disability na dito sa Philippines, pwede nyong gamitin yung ID nyo dun sa Japan. So, mostly, ilalagay ko dyan or gagawa na lang ako ng sariling video para kung saan nyo pwedeng gawin or gamitin yung persons with disability ID natin dito sa Philippines, sa Japan. So, first, pagtanong kayo sa cast member, unang hihingin sa inyo is yung persons with disability ID. Yun lang. Tapos,
is may ini-scan na siya dun sa sa app. Kasi nga registered yung mga app or yung tickets natin dun sa app. Disability access service is hindi siya parang priority pass. So, for example, nakakuha na kayo ng disability access service. Lapit lang kayo sa guest member dun sa kung gusto nyong ride. And kung matagal yung waiting time like 1 hour, ilalagay niyang yung time kung anong oras kayo babalik. So, normally, kung 1 hour yung waiting time, 1 hour din yung time na ilalagay niya dun. So, parang ang point lang nung guest or yung disability access service is hindi na kayo pipila sa linya. So like ako, may orthopedic disability ako, hindi ako pwedeng nakatayo ng matagal kasi na-dislocate yung tuhod ko, then meron din ako scoliosis. Bawal akong tumayo ng matagal. Tatanungin din kasi ng cast member kung ano yung disability, kung bakit siya makaka-affect sa pila. Yun, in-explain ko lang na bawal akong nakatayo ng matagal. So yun, pagbabalikin kayo, sa express lane lang kayo padadaanin, pero ang point is, pinabalik din naman kayo after 1 hour. So, hindi parang express pass. Kasi for the journey to the center of the earth, mga 1 hour kaming pinabalik. So, kumain muna kami ng gyoza sausage bun. That's 600 yen or 228 pesos. Masarap din siya. Parang yung outer niya is parang siopaw, then yung loob is gyoza. So, kakaiba rin siya. So, doon, after nun, dumiretso na kami sa ng Journey to the Center of the Earth. Ito, maganda din yung ride. Parang chill lang sa dulo, pero meron ding drop. Tapos, bitin. Ang haba-haba ng pila nito, pero for me, nakakabitin siya. With the sea, ito, nahilo ko dito. Basta para kasi siyang underwater sa paligid. Tapos, yun, hindi ko siya bet. Ito, yung pinaka nagustuhan ko sa Disney Sea. Kasi that time, wala pa namang Fantasy Spring. It's Soaring Fantastic Flight. Then, after nun, kumain kami ng tiramisu ice cream sandwich. That's 350 yen or 133 pesos. Hindi na kami nanood ng fireworks eh. Ang ginawa na lang namin is, maaga kaming umalis ng Disney Sea since nasakyan na namin yung mga gusto namin sakyan. Labas ng Disney Sea, kumain kami sa isang convenience store. Hindi ko lang maalala kung Family Mart or 7-Eleven ng sandwich. That's 277 yen or 105 pesos. That's tuna salad, ham and egg. Then pumunta kami ng Ueno Park para makakita ng cherry blossom. This is my second time na rin naman na nakakita ng cherry blossom. Kasi yung first namin is last 2020. Maganda yung punta namin eh. Winter time tapos cherry blossom time na rin. Kaya pumunta kami ng Ueno Park. Then kasi maganda yung Ueno Park for cherry blossom din. Nagbakasakali kami na baka meron pa mga puno. Kasi nung time namin, mga second week of April, pawala na siya eh. Yung forecast talaga noon that time is mga first week na April. Sana ganun din this year kasi ang binook ko is April 1 to 10. From Tokyo Disney Sea, nag-train kami going to Resort Gateway Station. And from Resort Gateway Station, going to Mahiyama Station. Then from Mahiyama Station, going to Tokyo Station via train. Then from Tokyo Station, going to Ueno Station via train. So yung from Disney Sea, going to Ueno Station, that's 236 pesos lahat. Then from Ueno Station, walking distance na lang yung Ueno Park. Malaki yung park. Kung gusto nyo talagang libutin, siguro mga half day. Then, alam ko meron ding zoo dun eh. May konti lang na lang kaming nakitang mga cherry blossom. Pero, imagine kung punong-puno yun ng cherry blossom, maganda talaga. So, yun. After namin mag-Ueno Park, nag-dinner kami sa Gyukatsu Motomura. So, walking distance lang to from Ueno Park. Mga 5 minutes walk. Ang nakain ko sa Gyukatsu Motomura is 1 cutler na 130 grams lang. May soup and mochi din. May mga side dish din, hindi ko lang alam kung ano yung tawag. So, that's 1,930 yen or 733 pesos. So, from Ueno, pupunta kami ng Tokyo Tower. So, from Ueno Station, nag-train kami going to Toranomon Station. That's via train. Then, Toranomon Station going to Toranomon Gokome via bus. Then, from Toranomon Gokome to Tokyo Tower, walking distance na lang, mga 5 minutes.
Ito, haba niyo ang pasensya niyo. Napakahaba ng pila dun sa parking space. Basta parking space yun ay pababa yung hagdan. Ipapakita ko na lang dyan yung mga picture namin. Siguro more or less 1 hour kaming pumila para dito. From Tokyo Tower to Chidoricho Station, nag-taxi na lang kami kasi nasaraduan na kami ng train station nito eh. Siguro kasi sobrang gabi na, tagal talaga namin dun sa Tokyo Tower. So, per head namin that time is 579 pesos sa taxi. So, nagpababa kami noon sa 7-Eleven para bumili muna ng food pang breakfast namin kinabukasan. Ang nagastos namin for the second day is 5,114. Included na dito yung mga food, transpo, tsaka yung Disney Sea ticket namin. April 18, nag-Disneyland naman kami. So, ang breakfast namin is bumili lang kami sa 7-Eleven. At hindi ko na maalala kung ano yung mga binili namin. So, from Bogacorte, Chidoricho, sumakay kami or nag-walk kami going to Shimonomoraku Station. And from Shimomaruko Station going to Kamata Station, nag-train ulit kami. By the way, before going to Disneyland, pupunta muna kami ng Unicorn Gundam. Kamata Station, going to Omachi Station, train ulit. Then from Omachi Station to Tokyo Teleport Station, train ulit. That's 224 pesos. So from Shimomoraku Station to Tokyo Teleport Station, 224 pesos ang nagastos namin. So, from Tokyo Teleport Station, walking distance na lang ang Unicorn Gundam. Ito yun sa Diversity Tokyo Plaza. So, yung likod nun is parang a mall. Then, yun, nagpicture-picture lang kami sa Unicorn Gundam. May mga cherry blossom din ng mga trees. Then, nag-lunch kami dun sa Diversity Tokyo Plaza. May food court yun sa loob. Ang kinainan ko is Hakata Nagahama Ramen Tanaka Shoten. So, ang nagastos ko dun is 1,030 yen or 391 pesos. Then, from Unicorn Gundam, pumunta na kami ng Disneyland. So, from Unicorn Gundam, nilakad namin going to Tokyo Teleport Station. Then, from Tokyo Teleport Station, going to Shinkiba Station. Nag-train ulit kami. Then, from Shinkiba Station to Maihama Station, train ulit. So, from Tokyo Teleport Station going to Tokyo Disneyland, 171 pesos ang nagastos namin. Then, from Maihama Station to Tokyo Disneyland, walking distance na lang na 8 minutes. So, same with Tokyo Disney Sea. Sa website ko to binili kasi meron akong kasi persons with disability ticket ang kailangan kong bilhin. So, that's 6,500 yen. Then, that's 2,504 pesos. So, ito naman yung mga nasakyan namin sa Disneyland. First is, sakto, merong Quacky Celebration Donald the Legend Parade that time. Sobrang cute nito kasi halos lahat ng nandun sa Disneyland, Donald Duck na costume kahit ng mga bata. Ang first na sinakyan namin is yung Star Tours, The Adventures Continue. Ito is parang 4D or 5D din. Like siya ng Iron Man sa Hong Kong Disneyland. Then, nag-omnibus kami. By the way, same with Disney Sea, meron ding disability access service sa Disneyland. Humingi lang ako sa cast member. Then, ginamit namin to sa Space Mountain. Space Mountain is same with the Hong Kong Disneyland. Then, yung Mickey's PhilharMagic, papanoorin lang to eh. Kasi alam ko umuulan that time. So, parang pumasok lang kami sa theater para manood. Then, Haunted Mansion, maganda din. Nakakabitin nga lang. Then, It's a Small World. Gustong-gusto ko kasi puntahan to sa Hong Kong Disneyland. Kaso, laging mahaba ang pila. Dito kasi walang pila kaya pinasok na namin. Maganda siya, pang bata talaga. Dinner kami sa loob ng Disneyland. Baymax Burger Set. That's 1,390 or 525 pesos. Okay na to, may Baymax Burger, French fries, tsaka soft drink. Set na siya. For me, okay na siya kasi set na eh, nakakabusog naman. While waiting sa parade, nagstay muna kami doon. Baka kasi siyang food court. Alam ko, madaming kainan doon sa loob eh. Tapos, 8:30 PM, nag-start yung fireworks. By the way, hindi masyadong maganda yung castle dito kasi ginagawa siya or nire-renovate. Yan, papakita ko na lang. Siguro mayroon akong video dyan. So, from Disneyland, pabalik na kami ng hotel. So, from Tokyo Disneyland, lang kami Tokyo Land to Maihama Station.
Then from Mayama Station to Shinkiba Station, nag-train kami. Then from Shinkiba Station to Omachi Station, train ulit. Then from Omachi Station to Kamata Station, nag-train ulit. Then Kamata Station to Chidoricho Station, train ulit. So from Tokyo Disneyland to our hotel or yung station na malapit sa hotel namin, that's 334 pesos. So ang total na nagastos namin for the third day is 4,149. Included na dito yung Disneyland ticket, food, transpo. Yun. Then day 4, dapat Mount Fuji tour kami nito or dapat pupunta kami ng Mount Fuji ng DIY. Kaso, ang plan talaga namin is mga after lunch kami pupunta ng Fuji. Magbabas lang kami sa Shinjuku kasi ganun yung ginawa namin last 2020. Pero this time, wala schedule ng bus going to Mount Fuji. So, ang ginawa na lang namin, kasi ang itinerary talaga namin dapat is pupunta muna kami ng Gyowan National Garden, then Shibuya Sky. So, dapat talaga kapag magma-Mount Fuji kayo, maglaan kayo ng one day. Ilalagay ko na lang dyan kung ano yung isasuggest ko na tour from Klook. Then, pwede nyo gamitin yung promo code ko, Lorraine Daliave Klook for 5% discount. Or, ang nangyari is kumain muna kami sa hotel. Ang breakfast namin from mga convenience store. Then, ang first na pupunta namin is yung Shinjuku Gyoen National Garden to check the cherry blossoms ulit. From Bogakorte, Chidoricho, pumunta muna ako ng 7-Eleven kasi iniwan ko yung luggages ko or yung one luggage ko, pinadala ko siya going to Osaka hotel ko. Magta-travel na ako going to Osaka the next day. So, kung magpapadala kayo via 7-Eleven or yung Yamato, Takubin, 7-Eleven, one day ahead. So, for example, April 19 ko siya pinadala. Marireceive ko yung luggage ko ng April 20 sa Osaka. So, kaya pinadala ko na siya ngayon kasi nga, the whole day busy ako eh. Naglibot ako sa Shinjuku. Then, the next day, maaga yung Shinkansen ko going to Osaka. So, yon ang nagastos ko sa luggage transfer ng medium luggage is 2,210 yen. Or 840 pesos. By the way, buti na lang meron ako mga nakilalang Pinay dun sa 7-Eleven. Kasi hindi ako maintindihan kahit nag-translate na kami dun sa mga Japanese dun sa 7-Eleven. Ang gusto kasi nila, maglagay ako ng Japanese number ko dun sa form. Kaso wala kasi akong Japanese number kasi nga naka-eSIM ako. In-explain nila dun sa Japanese na kasi mga nagwo-work yun sa Japan eh, so marunong sila mag-Japanese na wala akong number na kung pwede is yung number na lang ng hotel ko yung ilagay. So yun, pumayag na sila. Ipapakita ko dyan form na ipapa-fill out sa inyo doon. Then baka gumawa na lang ako ng another video kung paano siya i-fill out. From 7-Eleven, nilakad namin going to Chidoricho Station. Then from Chidoricho Station, going to Gotanda Station. Then, from Gotanda Station, nag-train kami going to Shinjuku Station. Then, from Shinjuku Station, walking distance na lang yung Shinjuku Gyoen National Garden. So, by the way, merong entrance fee sa garden na 500 yen or 190 pesos. Ganda rin yung garden. Sobrang daming cherry blossom. Malaki din yung garden. Siguro dapat mga half day din to. Pero, since gusto lang namin makakita, saglit lang kami nito sa garden. Then, pumunta na kami ng Shibuya. Kasi mag-Shibuya Sky kami dapat. Pero ito ang nangyari. Explain ko muna kung paano kami pumunta from Shinjuku going to Shibuya. So, from the Shinjuku Gyoen National Garden, going to Shinjuku Station, nilakad namin. Then, from Shinjuku Station, going to Shibuya Station via train. Ang binayaran namin, ang nagastos namin for that is 65 pesos. Then, from Shibuya Station, walking distance na lang yung Shibuya Sky. By the way, yung Shibuya Sky is nandun siya sa Shibuya Scramble Square. Observation deck siya. So, that time kasi malakas yung hangin. So, hindi kami pinaakyat sa taas. By the way, nakabili na ako ng ticket nito sa website nila. And pwede rin gamitin ng disability ID dapat dito. Ang gagawin nyo, pwede kayong bumili sa online like Klook,
sa website nila, trip.com. So, I suggest, bumili kayo sa Klook. Gamitan nyo ng promo code ko, Lorena Llave Klook. Upon entry, tsaka nila i-refund kung magkano yung persons with disability. So, nakaless ka na sa Klook, makakales ka pa sa persons with disability. So, yon ang nangyari dito is ni-refund na lang nila. Refund fee to, kahit naman di namin kasalanan na malakas ang hangin. Pero, yon since pina-refund na lang namin kasi nga, hindi sila nagpapaakit dun sa taas mismo. So, ako kasi wala na akong time kasi nga going to Osaka na ako. Kaya, sabi ko, papa-refund ko na lang yung akin. So, after nun, nag-decide kami, pumunta na ng Fuji sana. Kaso, ito ang nangyari. So, ipapaliwanag ko muna kung paano Shibuya to Shinjuku kasi dun yung bus terminal. So, from Shibuya Station, lunch muna kami sa Matsuya, Shibuya. Isa to sa mga favorite ko din na kinakainan sa Japan kasi mura na, masarap. It's Matsuya Shibuya Center Street. So, meron siyang branch sa Shibuya, walking distance lang. So, from Shibuya Sky, mga 6 minutes walk. Ang kinain ko doon is yung beef bowl, may small serving lang. May salad and soup na. That's 470 yen or 179 pesos. Then, after nun, Fuji na sana kami kaso hindi nga kami natuloy. Pero ipapaliwanag ko na rin kung paano kami pumunta doon. So, from Matsuya Shibuya Center Street, going to Shibuya Station, nilakad namin. Then, from Shibuya Station to Shinjuku, train, that's 65 pesos. Then, from Shinjuku Station, walking distance lang yung Shinjuku Express Bus Terminal. Dito kasi yung terminal or yung terminal ng bus going to Mount Fuji. Siguro I suggest, kung gusto niyo talaga mag-DIY sa Fuji via bus, punta kayo sa bus station one day ahead para bumili ng ticket going to Mount Fuji. Kasi mabilis talaga maubos yung ticket. Pero for me kasi, nung first time talaga namin nag-DIY last 2020, mahirap siya i-DIY. Kasi magkakalayo din yung mga locations. Tapos, isa lang napunta namin last time yung Pagoda, Chureito Pagoda. Yun. Tapos, so ako, nag-decide ako na naghiwalay na kami dito ng friends ko kasi sila is mag-check out din dun sa hotel namin. Ipapadala naman dun sa, basta yung gamit nila ipapadala dun sa tita ng friend ko. Tapos yun, naghiwalay na kami. So ako, nag-decide ako pumunta na lang ng Shinjuku tsaka Sensoji Temple. So first, pumunta ako ng, i-explain ko lang din kung paano pumunta sa Sensoji Temple from Shinjuku. From Shinjuku Station, nag-train ako going to Bakurama Station. Then, from Bakuroyama Station, nag-train or nilakad ko going to Higashi Nihonbashi Station. Then, from Higashi Nihonbashi Station, going to Asaka Station, that's via train. So, from Shinjuku to Sensoji or Asakusa Station, 106 pesos ang nagastos ko. From Asakusa Station, walking distance na lang yung Sensoji Temple, via mga 5 minutes walk. Yun, nagpicture-picture lang din ako dito. May mga nakilala akong Pinoy, nagpa-picture ako, kumain ako ng mochi na may strawberry. Yun, madami rin kainan dun eh. Pero since busog na kami, kaka-lunch lang, di ako masyadong nakapag-food trip din. Then from Sensoji Temple, pupunta na ako ng Shinjuku para makita yung 3D cat, tsaka yung Godzilla. So, from Sensoji Temple, going to Asakusa Station, 5 minutes walk. Then from Asakusa Station to Higashi Nihonbashi Station via train. Then from Higashi Nihonbashi Station to Bakurama Station via train ulit. Then Bakuroyama Station to Shinjuku Station via train. That's 106 pesos din. So parang bumalik-balik ako dito kasi syempre punta muna ako sa Sensoji. Then, gusto ko kasi magstay ng matagal sa Shinjuku hanggang gabi. Kaya, bumalik na lang ako. Tapos, ayun, nag-shopping lang ako. Namili ako sa Gap. Ang gusto ko kasi makita dito is yung cat na giant 3D billboard. Tsaka yung Godzilla head. So, nag-dinner ako sa Shinjuku. Hindi ko na alam kung ano yung name ng restaurant. Kasi, napansin ko ang daming locals na kumakain. Kaya, pumasok na lang ako. Hindi na rin kasi ako napag-video. Yung masarap naman yung food. Kasi, ganun yung gusto ko eh. Tinitignan ko kung saan
madaming locals na kumakain. Kasi meaning, masarap doon, tapos mura pa. Kaya, kaya doon din ako kumain. So, di ko lang nakita na kung magkano yung kinain ko doon. Then, since pupunta na ako ng Osaka kinabukasan, kinuha ko na or nag-claim na ako ng Shinkansen ticket ko sa Shinjuku Station. So, may machine doon, i-scan lang yung ticket from Klook, yung QR code. Tapos makukuha mo actual ticket mo ng Shinkansen. Pero alam ko ngayon, no need nang i-claim yung ticket ng Shinkansen eh. Meron ka ng QR code na pwede mong i-scan dun sa pag-entry dun sa train. Claim ko na, then bumalik na ako ng hotel. So from Shinjuku Station, nag-train ako going to Gotanda Station. Then from Gotanda Station, going to Chidoricho Station train ulit. So ang nagastos ko doon is 156 pesos. Then from Chidoricho Station, walking distance na lang to Bogacorte, Chidoricho. So, nagastos ko that day or sa 4th day is 1,863 pesos. Included na dun yung transpo and food. Yun, kasi wala naman kami masyado. Yung entrance fee pala ng Shinjuku Gyoen National Garden. Yun lang. So, ikakat ko muna dito yung itinerary and expenses vlog. Ilalagay ko na lang sa part 2 kasi mukhang mahaba na yung video. So, ang susunod is yung itinerary and expenses ko ng day 5 to 8. I'm going to Osaka na. Then, don't forget to subscribe to my YouTube channel for more travel tips. Bye-bye!